Attorney, for a while, hold Sige muna po. kita dahil meron lang tayo papasok na flash report mula dyan sa Senado. Go ahead, Robert Mano. Go. Tawagan lang uli natin si Robert Mano. Baka yan yung balita kung nasa Senado pa. May update tayo sa Senado. wala. Robert, go. Dani, kinumpirma sa Radyo Patrol ng isang senador na wala na dito sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon na ibinigay sa kanya ng Secretariat, 2:30 a.m. nang lumabas sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. At wala ng iba pang information na ibinigay kung sino ang kasama at kung saan nagtungo ang senador. Yun yung kumpirmasyon na yan sa isang na senator na kausap natin na ibinigay sa kanya ng Secretariat mismo na nag-verify at kinonfirm nga na as of 2:30 a.m. kanina ay lumabas na dito sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Dahil Rosa. nag-post ka pala kanina. So sinabi mo, pero you're quoting Abante na supposedly parang feeling mo is already not in the Senate, si Senator Bato, no? Kung nasa Senado Oo, pa ba pero na yung wala na. Tweety Bird mo, ano ba ang latest kanila? Kasi kino-quote mo dito Abante. News Oo, Online. itong Tweety Bird na to, Sir Danny, it's just a generic term. But when I say Tweety Bird, we usually mean a source. And when we have a source, we triangulate. So hindi lang to isa. Okay? But I Marami. just say Tweety Bird. No, at least three. At least three. Okay. So ang pinaka-latest na sinabi ng ating mga sources, si Senator Robin Padilla, and I dare him to correct me, he should prove me wrong, si Senator Robin Padilla ay nakita sa VIP section or area ng Terminal 3 ng NAIA at around 4:10 a.m. 4:10 a.m.? Yes. And allegedly, kasama daw niya si Senator Bato de la Rosa. So ang tanong, lumipad ba siya with Bato or sinend off lang niya si Bato? At totoo ba na kasama niya si Bato? Kasi on the part of the Senate naman, another source said that the logout sheet of Senator Robin Padilla was at 2:35 a.m. So nag-log out na officially si Senator Robin, umalis siya sa Senado 2:35. And then we have the videos and pictures from certain Senate staff which is public, no, at around 12 a.m. or 1 a.m. na si Senator Bato was still in the Senate. Yeah, nakita ko pa rin, mga past 11 parang kausap niya pa yung mga Senate employees, di ba? And yung mga police, kinakamayan niya. Kinakamay niya. Pero actually, he was actually, in that video, parang he was going somewhere. Okay. So yung suot din niya parang naka-jacket or blazer na he was going somewhere. So it's up to Senator Bato. It's his duty. Huwag siyang magalit kung hinahanap siya pag nawawala siya. Huwag siyang magalit pag sinabihan siya, bakit ka andito? Ang tagal niyang nawawala. It's his duty to always tell the people nasan siya. So sa ngayon, hindi siya nakikita sa Senado. Many Senate people do not or are not seeing him inside the Senate. Okay, attorney, since lawyer ka rin naman, di ba, pinag-uusapan din yung protective custody ng Senate. Na sabi nga ni, there is no such thing. Sabi nga ni Senate President Drilon, na dati rin Justice Secretary, ikaw ba, if ever na kung totoo man, na wala na sa Senado at ano na siya, pwede na siya for kausap ko kanina si attorney, 'di ba, si Carranza, sinasabi niya, they can carry out the arrest order wherever he is kahit na wala pa yung Supreme Court order. Ikaw, do you share that same observation? Assuming he's still in the Senate, right? Assuming he's still in the Senate. So, ang protective custody, meron naman yan, sir. Tradition, Okay. 'di ba? That is based on the privilege from arrest of legislators, not just senators, di ba? Lalo na pag in session, pero ito hindi na sa in session. Even congressmen may ganon. Pero limited yung privilege. It is only for crimes that are punishable for not more than 6 years. Yes. And crimes against humanity under RA 9851 and under the ICC Rome Statute, more than. Okay, that's one. And then second, sir, ang klaro-klaro sa RA 9851, usually na pag-uusapan, sir, yung jurisdiction, yung may surrender, in the interest of justice. Wag muna natin pag-usapan yun. Hindi napapansin yung isa eh. Section 9, immunities of government officials. Ang sinabi ng batas, klaro explicit. Immunities of government officials do not apply in crimes against humanity. Section 9. Except, may isa lang daw. Isa lang ang exception. Except the immunity from suit of the President. President lang. So lahat ng immunity
senador, congressman, etc., for crimes against humanity, baliwala. Why is that, Sir Danny? Ako na magtatanong para sa'yo. Kailangan sagutin natin tanungin natin at sagutin para malinaw natin. sa mga nakikinig sa atin kasi minsan yung iba nadidistort yung provision di ba? Nagtataka nga ako 9851 iba-iba interpretation, pare-pareho kayo abogado pero bakit hindi nagkakasundo kahit sila Alan Peter kailangan may Hindi. local court, may mga ganun Mali ang mga mali ang mga DDS lawyers, with all due respect. They never cited Sir Danny RA 9851 last year. Ngayon lang sila, nag-catch up na sila Ano sila huli sila. They had to catch up kasi laging sinasabi ng mga pro-constitution, RA 9851, RA 9851. Hindi nila masyado yun alam last year. I dare everyone, research. Walang nagsasabing Duterte lawyers last year ng RA 9851. They don't use that. Ngayon lang nila yung ginagamit. But to go back to the point, why is crimes against humanity so important? To prevent, no? Why is it enshrined in our laws? And bakit may Rome Statute, may ICC? Meron tayong tinatawag sa international law na jus cogens norm. A jus cogens norm is a peremptory norm where the norm is so fundamental and so important that it cannot and should not be derogated. Ano yung derogated? Bawal mo i-diminish. Attorney, for a while hold Sige muna po. kita dahil meron lang tayo papasok na flash report mula dyan sa Senado. Go ahead, Robert Mano. Go. Tawagan lang uli natin si Robert Mano. Baka yan yung balita kung nasa Senado pa. May update tayo sa Senado. wala. Robert, go. Dani, kinumpirma sa Radyo Patrol ng isang senador na wala na dito sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon na ibinigay sa kanya ng Secretariat, 2:30 a.m. nang lumabas sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa at wala nang iba pang information na ibinigay kung sino ang kasama at kung saan nagtungo ang senador. Yun yung kumpirmasyon na yan sa isang na senator na kausap natin na ibinigay sa kanya ng Secretariat mismo na nag-verify at kinonfirm nga na as of 2:30 a.m. kanina ay lumabas na dito sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Robert, isang tanong lang. Pwede mo bang pangalanan yung senador na source mo? Hindi muna, Danny, hindi muna tayo. Okay, pero ano ba siya? Sa minority o sa majority? Siguro Secret pwede muna, na. Secret? Okay. Baka hindi na tayo makakuha ng another information. Okay. Pero confirm yung information na binigay na 2:30 in the morning, nawala na. 2:30 a.m. He left. Okay. Maraming Danny. Okay, Robert. Extra. Balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Okay. Thank you very much, Robert Mano. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Nako, nagbabalik ko kami dito sa Kabayan. Mukhang tama itong Tweety Bird talaga ni Attorney Jesse Sabi lang nga niya. So ngayon, kino-confirm na sa Senado na 2:30, wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa. So ang info mo naman sa airport, saan ba? Terminal 3? Yan kasi Sir Danny, yung sa Senate muna, no? Kasi may logout records ang Senado. Tsaka nakamanman din talaga sila doon. Kahit nakaalyado yan, kahit pro Duterte, hindi nila pwedeng alisin yung CCTV tsaka yung logout books. So ang sinasabi ko sa iyo, hindi lang si Bato de la Rosa ang umalis ng 2:30 a.m. Kasi nga nasa logout din na si Robin Padilla ay umalis din 2:35 a.m. according to the logout records. So, according to my Tweety Bird, pumunta sila sa NAIA 3. Which is the domestic terminal. If correct me if I'm wrong, Sir Danny. And pumunta sila sa VIP area. Okay. And 4:10 a.m. Wala kang info. Sila dumating. Wala kang info kasi hindi ko na rin naitanong pero ayaw nga ibigay yung source kung sino yung senador kung kasama si Robin sa flight na let's say umalis kanina madaling araw. Hindi ko pa yung flight. At saka kung saan bound yung flight. Hindi ko masasabi Sir Danny na flight ang sinakyan ni, but that's the Terminal 3 assumption. No, ang ito yung exact na sinabi sa akin ng Tweety Bird. Nakita sa VIP area si Robin Padilla ng 4:10 a.m. Si Bato actually hindi na mataan nung aking Tweety Bird. Si Robin lang. Si Robin lang. That's why I dare Senator Robin Padilla to tell us, kasama mo ba si Bato de la Rosa sa NAIA Terminal 3 ng 4:10 a.m. at kayo po ba ay lumipad? Kasi baka daw hindi na din bumalik sa Senado
si Senator Robin Padilla according to my sources. Pero